Ano bang ibig sabihin nito, Aurelia? Nasaan na ba si Jadon? Nasaan ang asawa mo? Tanong ng ama ni Jadon na tila hindi gusto ang nangyayari. Don't worry about your son, tita. Nandito lang po siya sa kwarto. Kasama natin ngayon. She answered knowingly kung kaya'y napasinghap ang dalawang tao na nasa loob ng cabinet. Ano bang sinasabi mo, Aurelia? Pagalit na nagtanong din ang ina ni Jadon. Ngumisi lang si Aurelia. Tiningnan niya ang pinto ng cabinet kung saan nakaipit ang damit ni Jadon. Lumakad siya palapit doon at hinawakan ng damit na nakaipit. Kumatok pa nga siya sa pinto ng cabinet at puno ng pang-aasar ang nagsalita. Knock knock! Open the door! Honey, marami tayong bisita ngayon. Nakatulala kay Aurelia ang mga bisita nila. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng cabinet, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil pinipigilan ng mga taong nasa loob. Tiningnan niya si Jacques. Ang mga mata niya ay nanghihingi ng tulong. Nakuha naman ni Jacques ang ibig sabihin kaya lumapit ito sa kanya. Open it, Mr. Martinez. Nakangisi niyang sabi kay Jacques na ngumisi din sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Anak, hindi mo ba iimbitahan ang asawa mo sa family dinner? Hindi na, Dad. Busy po si Jadon. Sigurado akong hindi naman po siya pupunta kahit pa imbitahan ko siyang pumunta. Sagot naman ni Aurelia sa ama. Sa sinabi niyang yun ay nagtataka ng nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Binitawan ni Mr. Izquierdo ang hawak para lapitan ng anak na noon ay nakatuon lang ang tingin sa malapad na TV screen. Sa kabila ng cold exterior ni Aurelia, makikita pa rin sa mga mata nito ang labis na lungkot. Hindi na kailangang pag-isipan ng Mr. Izquierdo kung ano bang dahilan ng lungkot sa mga mata ng anak dahil sigurado siyang ang asawa na naman ito ang dahilan. Ano bang nangyari sa inyong mag-asawa, Aurelia? Bakit tila yata lumalayo na ang loob ninyo sa isa't isa? Tanong ng ama. Okay lang naman po kami, Dad. Sadyang parati lang po talaga kaming busy. Tugon naman ni Aurelia. Noon naman kahit gaano kayo ka-busy, may oras pa rin naman kayo sa isa't isa. Palagi pa rin kayong naglalaan ng oras para sabayan kaming mananghalian o kung meron ng mga salo-salo ang pamilya natin. Malungkot na nagbuntong hininga ng malalim si Aurelia. May oras pa rin naman po ako, Dad. Si Jadon lang naman po ang wala. Lagi naman po siyang walang oras. Hindi ko nga po alam kung ano bang pinagkakaabalahan niya eh. Humugot naman ng malalim na paghinga ang matandang Izquierdo. Gusto mo bang kausapin namin siya? Hindi na po kailangan, Dad. Ako na pong bahala sa kanya. Wika niya. Basta kung kailangan mo ang tulong namin ng mami mo, sabihin mo lang sa amin, ha? Ngumiti siya ng bahagya sa kanyang ama tsaka tumango. Yes, Dad. Tahimik lang siya habang kumakain silang pamilya. Naalala ni Aurelia yung time na kasama pa nila ang asawa niya at masaya silang nagkukwentuhan. Napansin ng mga magulang niya ang lungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi na nagtanong dahil alam nila na ayaw niyang pinag-uusapan ang tungkol sa bagay na iyon. Kamusta na pala ang business ng asawa mo, Aurelia? Maayos naman ba? Maya-maya pa ay tanong sa kanya ng kanyang ama na pumutol sa daloy ng isipan niya. Maayos naman po, Dad. Maayos naman ang pamamahala ni Jadon. Tugon niya. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, how's your work in your clinic? Isang veterinary doctor si Aurelia. Madalas ay nasa clinic siya at nagagamot ng mga alagang hayop na mayroong karamdaman. Bata pa lang kasi siya ay gustong-gusto na talaga ni Aurelia ang mga hayop, lalo na ang aso at pusa. Kaya nga nag-decide siya na maging isang veterinaryo para sa mga hayop. Maayos din po, Dad. Magbubukas na nga po ako ng panibagong branch ng vet clinic ko sa Marilao, Bulacan sa susunod na buwan.
Sagot niya kaya napangiti naman ng mga magulang niya. Talaga? Aba masaya kami para sa'yo anak. Aurelia smiled at her parents. Thank you, Dad. Nag-iisang anak lamang siya ng pamilya kung kaya todo suporta sa kanya ang mga magulang niya sa lahat-lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Noong nga nag-decide siyang magpakasal sa asawa niyang si Jadon Ford, kahit pa hindi sila boto para kay Jadon, na maging asawa niya ay sinuportahan pa rin siya ng mga ito. At ginawa nilang lahat para subukan na tanggapin si Jadon na maging asawa niya. Dad, kailangan ko na pong umalis. Paalam ni Aurelia sa mga magulang noong pumatak ng 10:00 ng gabi ng kamayan ng orasan. Ay ayaw mo ba talagang dito muna matulog, anak? Gabing-gabi na, tsaka mukhang hindi ka rin naman okay ngayon. Sabi ng kanyang ina, na puno ng pag-aalala ang tinig. Ay, sampo ko, Mom. At tsaka bukas ay kailangan ko ng maaga sa klinik kaya kailangan ko na pong umuwi. Sagot niya at pilit din ang umiti sa magulang niyang parehong puno ng pag-aalalang nakatingin sa kanya. O siya, sige anak, mag-iingat ka ha. Paalam ng ina. Lumapit siya sa kanila at humalik sa kanilang pisngi bago tuluyan ang umalis. Pagka-uwi ni Aurelia sa bahay nila mag-asawa, ang sasakyan ng asawa ang una niyang hinanap sa garahe. Ngunit wala itong makita doon. Papa doon ang sasakyan ni Jadon, kaya napabuntong hiningal lang siya ng malalim at napairap na rin sa inis. Hindi man lang nagsabi sa kanya ang lalaking yon na malilate pala ito ng uwi. Habang siya ay hindi man lang nakalimutan na mag-iwan ng message dito na sa bahay ng mga magulang niya ito magdi-dinner. Iha, gabi na. Ang akala ko ay doon ka sa bahay ng mga magulang mo matutulog ngayon. Salubong sa kanya ni Manang Lena, nagising pa rin at hindi pa tapos sa paglilinis ng sala. Manang, bakit naman hanggang ngayon ay naglilinis pa po kayo dyan? Aba, anong oras na Dapat nagpapahinga na po kayo ngayon. Ay hindi rin naman ako makatulog kaya tinapos ko na lamang ang mga kailangan kong gawin. Para bukas ay maglalaban na lang ako. Sagot ng matanda. Hindi yun na po sana pinapagod ang sarili ninyo. Baka po mamaya magkasakit kayo niyan. Huwag ka mag-alala sa akin, Iha. Sanay na ako sa ganitong mga gawain. Sagot naman ng matanda. Wala pa rin po ba si Jadon, Manang? Pagod na pag-iiba niya sa usapan. Lumakad din siya patungo sa mahabang sofa at doon ay pasalampak siyang naupo. Wala pa, Iha. Ang akala ko nga kanina ay magkasama kayong dalawa. Ay hindi po. Hindi nga po siya nagte-text sa akin eh. Mahihimigan ng lungkot sa timbre ng boses niya. Napuna naman ni Manang Lena ang lungkot sa kanyang mga mata. Takmang magsasalitang muli para pagaanin ang loob niya. Pero inunahan niya ito. Siguro po ay busy lang siya ngayon? Ilang sandali pa ay tumayo siya at nagpaalam na siya sa matanda at sinabi na magpapahinga na siya. Sa loob ng kwarto nilang mag-asawa ay naupo siya sa kama at malalim na napabuntong hininga. Kinuha ni Aurelia sa bedside table ang kwadra nilang dalawa ng kanyang asawang si Jadon nung ikinasal sila at mas lalo lang siyang nakaramdam ng sakit, lungkot at may kahalong puot. Napakasaya pa nila nung araw na ito. At mukhang mahal na mahal din nila ang isa't isa. Ngunit sinong mag-aakala na bigla-bigla na lang magbabago sa kanya ang lalaking ipinaglaban niya pa noon sa kapamilya niya at kahit pa sa sarili niya mismo mga magulang. 6 na taon na silang magkarelasyon ni Jadon at 5 taon na rin silang kasal, subalit matapos ang kanilang 5th wedding anniversary ay may napansin si Aurelia na tila naging distant na sa kanya ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, lalo pat sa pagkakatanda niya ay wala naman siyang maling ginawa dito. Bigla na lang ito nagbago sa kanya at ramdam ni Aurelia na pati ang nararamdaman nito sa kanya ay nawala na rin. Sa totoo nga niyan, pakiramdam niya rin ay kaya nagbago sa kanya ang kanyang asawa at maging ang nararamdaman nito para sa kanya ay dahil sa may bago na rin ito. Nang gabing yon ay hindi naman na umuwi si Jadon. Hinihintay niya ito hanggang madaling araw, subalit kahit anino nito ay hindi nagpakita sa kanya. Sa kakaantay niya sa kanyang asawa ay napuyat na siya kaya late na siyang nagising at hindi na nakapasok pa sa klinik niya ng maaga. Aurelia, Iha!
Iha, pumarito ka. Dalian mo. Alas 8 na ng umaga na naglalakad si Aurelia. Hawak ang baso ng tsaa nang marinig niya ang boses ni Manang Lena mula sa laundry area ng kanilang bahay. Sa labis na takot dahil baka may masamang nangyari dito, ay nabitawan niya ang hawak na tasa at mabilis siyang tumakbo patungo sa laundry area kung saan nakita niya si Manang Lena na may hawak-hawak na puting polo ni Jadon. Bakit po, Manang? Ano po nangyari? Puno naman ng pag-aalalang tanong niya. Iniabot nito sa kanya ang hawak na polo. May nakita akong pulang lipstick dito sa polo na suot ng asawa mo nung isang araw. Bumaba doon ang tingin ni Aurelia at halos manlumo naman sa kanya nakita. Red lipstick nga at hugis labi pa iyon. Inaaalala kong hindi ka naman gumagamit ng pulang lipstick dahil natural naman ang pagka-pink ng iyong mga labi. Tsaka hindi ako maaaring magkamali na ang polong yan ang suot ni Sir Jadon nung isang araw na hindi kayo magkasama noon dahil nasa volunteer ka para sa libreng kapo ng mga galang hayop. Paliwanag ni Manang Lena, ngunit nananatiling walang imik si Aurelia at nakatitig lamang sa pulang lipstick sa kwelyo ng polo ng kaniyang asawa. Sino naman kaya sa tingin mo nagmamayari ng kulay pulang lipstick na yan, iha? Tanong ni Manang Lena makalipas ang ilang sandali. Hindi ko po alam, Manang. Nag-angat siya ng tingin dito. Pero, hindi po sa akin ang lipstick na to. I hate red. Kung tama man po ang hinala ko, baka nga po ay tunay na niloloko ako ng aking asawa. Huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-anong mga negatibo, ha, iha? Kailangan mo muna ng matibay na ebidensya na pinagtataksilan ka nga ng iyong asawa. Dahil baka nagkakamali ka lang ng hinala. At kung tunay nga na niloloko ka niya, abay mas mabuti na mahuli mo sila ng akto ng kabit niya. Matapos ang nakitang iyon sa polo ng kanyang asawa, nagdesisyon si Aurelia na wag na munang pumasok sa klinika niya. Nag-iwan na lamang siya ng mensahe sa kanilang assistant at sinabi na ito na munang bahala sa klinik. Gusto ni Aurelia na bigyan ng kasagutan ng hinala niya. Kung maaari, ay prang kanyang tatanungin ang asawa niya. Magandang hapon po, Mrs. Ford. Magalang na pagbati sa kanya ng receptionist. Good afternoon. Nandito bang boss niyo ngayon? Opo, ma'am. Hindi rin po umuwi si Sir Jadon kagabi. Tumango at nagpasalamat dito sa Aurelia at naglakad na nga papuntang elevator. Hindi niya mahintay na umuwi si Jadon sa kanilang bahay kung kaya nandito siya ngayon sa kumpanya ng kanyang asawa para tanungin niya ito tungkol sa kulay red lipstick sa polo nito. Sa katunayan, nasa loob ng bitbit niyang paper bag ang polo ng asawa bilang pruweba kung sakali man na itanggi nito ang nakita nila. Bihira lang si Aurelia na magpakita sa kumpanya ng kanyang asawa kung kaya'y gulat na gulat ang mga empleyado ni Jadon nang makita siya. Ang ilan ay tila hindi pa alam kung paano siya babatiin ng formal. Kilala si Aurelia sa pagiging cold. Lagi siyang nakataas ang noo. Aristokrata at hindi natitigatig ng anuman o ninuman. Ang malaray na niyang anyo ay isa rin sa kinaiingitan sa kanya ng mga tao sa maraming pagkakataon. Kung kaya ay iyon din ang tingin sa kanya ng mga empleyado ni Jadon. Ganun pa man dahil nga sa successful na tao rin si Aurelia at masasabi rin na mas successful pa nga siya sa kanyang asawa, nananatiling mataas ang respeto ng mga tao sa kanya. Nasa tapat na siya ng pinto ng opisina ni Jadon. Kumatok muna siya sa pinto ng 3 beses bago binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Ang secretary ng asawa ang una niyang nakita. Ito nakaupo sa office chair at kung umasta, akala mo ito ang may-ari ng kumpanya. Subalit na makita siyang pumasok sa loob ng opisina ay tila naputulan ng sungay at naging maamong tupa. Good morning, good afternoon po pala, Ma'am Aurelia. Nauutal pang bati ni Secretary Georgia. Nasaan ang boss mo? Malamig na tanong niya sa babae. Hindi naman pinansin ang pagbibigay galang nito sa kanya. At sino nagsabi na maaari kang umupo sa upuan na nakalaan para sa aking asawa? Na siyang may-ari ng kumpanya na pinagsisilbihan mo? Sorry po, ma'am. Kaagad itong lumayo sa upuan na nakalaan para sa CEO. Lumapit si Aurelia sa upuan at siyang naupo doon.
Bagaman hindi niya totally nakita, nadama niya ang pagsama ng tingin ng sekretarya nang maupo siya doon. Taas noo na tiningnan niya ang sekretarya na nananatili namang nakatingin sa kanya. Are you not going to answer my question? Sorry po, ma'am. Nasa meeting po ngayon si Jadon. Nauutal pang sagot nito. Sir, mariing pagkatama niya sa sekretarya na tila hindi na marunong rumespeto. He's your boss. Wala kang karapatan na tawagan siya sa pangalan niya. Lalo na't pinapasahuran ka lamang niya. Muli namang napuyo ko ang sekretary dahil sa sinabi niya. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagkapahiya. Pasensya na po, Ma'am Aurelia. Nanatili siya nakatingin sa sekretarya ng kanyang asawa. Sa uri ng tingin niya ay para bang hinuhusgahan niya ang buong pagkatao nito. At kitang-kita niya ang panginginig ng tuhod nito dahil sa mga titig niya. Hindi tulad sa naaalala ni Aurelia noong huli siyang dumalaw sa kumpanya ng asawa niya. And that was 2 years ago. Tila mas maikli na ang suot nitong skirt ngayon. Kung noon ay abot sa tuhod itong skirt, aba ngayon ay abot hita na lamang nito. Kung uupo pa ito ay halos makikita niya na rin ang kalahati ng pang-upo nito since hindi rin nagsusuot ng stockings ang babae. Nakakapagtaas kilay ang itsura nito ngayon. Kailan ka pa nagpalit ng uniforme dito sa kumpanya? Hindi mapigilan na tanong niya sa sekretarya. Ma'am? Napansin ko lang na tila ikaw lamang naiiba ng kasuotan dito sa kumpanya. Ang mga nakasalubong ko kaninang mga empleyado ay maayos naman ang suot. Mataas pa rin ang kilay niya at mukhang napakasuplada pa rin ang dating niya. Natapunan po kasi ng kape yung suot ko kanina, ma'am, kaya nagpalit po ako ng skirt, ma'am. Paliwanag nito tsaka kinuskos ang suot na skirt. Is that so? Opo, ma'am. Tila nadama naman ni Georgia ang tensyon. Nagpaalam na itong aalis. May kailangan pa po pala akong gawin, ma'am. Maiwan ko po muna kayo dito. Kanina nang wala ako, bakit hindi mo ginawa kung anong dapat mong gawin? Una pa lang ay ganitong ugali na talaga ang pinakita niya kay Georgia. Kaya nga makita pa lamang siya nito ay nanginginig na ito sa takot. Have a seat, Georgia. Kailangan ko nang may makausap ngayon. Habang hinihintay ko na makabalik ang aking asawa. Kinakabahan man siya sa kanyang presensya ay tumango ang sekretarya. Sa sofa, kumpara saan talaga ang mga bisita ay doon ito naupo. Nananatiling pinagmamasta ni Aurelia ang sekretarya ng asawa niya. Sa totoo lang maganda naman ang babae. Siguro nga lang ay masyadong mataas ang standards ni Aurelia kaya nasabi niyang mukhang walang class ang babaeng ito. Aba kahit sinong lalaki na napapatingin dito ay maaakit. Lalo na sa magandang legs nito na halatang alagang-alaga. Hindi niya nga masabi kung nagugluta ba ang babae o sadyang natural ang malagatas nitong kulay na balat. Unlike her, morena ang balat ni Aurelia. Tumaas ang tingin niya papunta sa mukha nito. Matangos ang ilong na para bang pinasadyang gawin. Nananatili naman ang tingin niya sa mapula nitong labi. Pinagmamasa niyang kinuha ni Georgia ang lipstick mula sa bulsa, ang suot na uniform at nag-apply sa labi nito. It was a red lipstick at bagay na bagay ang kulay na iyon dito. Red. Mas lalong napakunot ang noon niya nang may sumagi sa isipan niya. Ang kulay ng lipstick sa kwelyo ng polo ng kanyang asawa at ang kulay ng ginagamit ngayon ni Georgia. It's similar. Kahit ang pagkapulay parehong-pareho. Could it be? No. Inalis niya sa kanyang isipan kung ano man ang biglang sumagi sa isipan niya. Sa kaka-overthink niya ay kung sino-sino na lamang ang pinaghihinalaan niya. And it's no longer healthy. May problema po ba, Ma'am Aurelia? Tanong ni Georgia nang mapuna ang pag-iling at masahe niya sa kanyang sentido. Nothing. Kumirot lang ang ulo ko. Sakit po ba kayo, ma'am? Kanina nga po, pansin ko pong malamlampang iyong mga mata. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng gamot? Mahihimigan ng pag-aalala ang boses ni Georgia. Yes, please. Sa sinabi niyang iyon ay agad na tumayo si Georgia. Lumabas ito ng opisina upang ikuha siya ng gamot at si Aurelia naman ay napabuntong hininga sa kanyang sarili. She suddenly felt bad. Paano kung ano kaagad ang inisip niya sa sekretarya ng asawa niya?
porket may pulang lipstick lang itong suot. Samantala, sa labas naman ng opisina ay parang reyna kung lumakad si Georgia para lang kumuha ng gamot para sa tunay na reyna ng Ford Group of Companies. Ang babae pairap-irap pa dahil hindi nito nais sa pagsilbihan ng asawa ng boss, subalit walang choice lalo pat sa itsura ni Mrs. Ford ay wala itong kahit sinong sasambahin. Baby, what's wrong? Bakit mukhang down na down ka? Naghahanap ng gamot si Georgia para sa asawa ng boss niya na nasa loob ngayon ng opisina nang biglang yumakap sa likuran niya si Mr. Jayden Ford, ang boss niya at ang asawa ni Aurelia Izquierdo Ford. Jayden, baka may makikitang ibang tao. Singhal ni Georgia sa boss at agad na umikot paharap sa boss niya. Lumingalinga pa ito para makita kung may ibang tao ngang naroon. Ngumisi naman si Jayden. Don't worry, baby. Sigurado akong walang ibang tao nakakakita sa ginagawa natin. Bakit ba mukhang malungkot ka? May problema bang mahal ko? Nagbuntong hininga naman ng malalim si Georgia. May problema tayo, Jayden. Ha? Anong problema? Nasa loob ng opisina mo ngayon ang asawa mo. Sa sinabing iyon ni Georgia, ay napataas naman ang boses ni Jayden. What? At agad siyang lumayo sa kanyang sekretarya. O tila mas akmang pakinggan ang term na kabit. Anong ginagawa niya dito? Bakit ba bigla siyang dumalaw? Hindi ko rin alam. Bigla na lang siyang dumating kanina habang nagpapahinga ako sa loob ng opisina mo. Sa tingin ko nga nagalit siya sa akin nung mahuli niya ako nakaupo sa upuan mo. Kung bakit ba naman kasi nakaupo ka ron sa upuan ko? Paninisi pa ni Jayden. Hindi ko nga naman alam na darating yung asawa mo ngayon. Kung alam ko lang, di sana hindi ko na sinunod ang sinabi mo na doon ako sa opisina mo magpahinga. Singhal naman ni Georgia. Okay, let's not fight. Kalmanteng sabi naman ni Jayden. Ang mabuti papuntahan na natin siya. At baka naiinip pa yun. Right. Tiyak akong kanina niya pa ako hinihintay bumalik dahil lang sabi ko ikukuha ko lang siya ng gamot. Gamot? Dumaan ang pag-aalala sa mukha ni Jayden na hindi nais makita ni Georgia. Why? Anong nangyari sa kanya? May sakit ba daw siya? Napairap naman si Georgia at hindi na nag-abala na itago ang selos na nararamdaman. Ang sabi niya may sakit daw ang ulo niya. Dahil doon ay agad silang bumalik sa opisina ni Jayden. Naunang pumasok sa loob si Jayden at sumunod naman ang sekretarya nito. Si Aurelia na nakaupo pa rin sa office chair at may hawak na picture frame. Kung nasaan ang picture nila mag-asawa ay nag-angat ng tingin sa dalawang tao na pumasok sa loob. Napataas din ng bahagya ang kilay niya nang makita ang dalawa na magkasama. Hon, ang tawag sa kanya ni Jayden. Tumayo si Aurelia mula sa pagkakaupo para salubungin ang asawa. Humalik siya sa pisngi nito sabay sulip sa sekretarya na napayuko naman at tila ba hindi gustong nakita ng mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na bibisita ka pala? Tanong sa kanya ni Jayden sa hindi niya mawaring tono. Kung galit ba o natutuwa ba siya, hindi niya masabi. Oh, I was just worried. Hindi ka umuwi sa ating kagabi. Mom and Dad were waiting for you for our family dinner. Sagot niya. Lumakad namang muli pabalik sa office chair at naupo roon. Oh, I'm sorry. I was busy last night. Sobrang dami kasi ng trabaho na kailangan kong tapusin. Paliwanag naman ni Jayden. It's okay. I understand. Ginitian niya ang asawa. Georgia, dala mo na ba ang gamot na pinapakuha ko sa'yo? Opo, ma'am. Agad na lumapit sa kanya si Georgia at ibinigay ang gamot na dala. Ang utos niya ay buksan na iyon para iinumin niya na lang kaya agad na binuksan naman ni Georgia at ibinigay sa kanya. Kung masama ang pakiramdam mo, bakit hindi ka muna umuwi sa atin? I can ask my driver to drive you home. And why? Tanong niya sabay lapag ng hawak na baso sa mesa. Tiningnan niya muli ang kanyang asawa at nagpatuloy sa tanong. Ayaw mo bang nandito ako? Hindi naman sa ganon, hon. Nag-aalala lang ako sa'yo. Lumapit sa tabi niya si Jayden. Alam mo naman na ayaw kong nahihirapan ka, right? Ayos lang ako.
Sumagot siya at ibig pang sulyapan ng sekretarya ng kanyang asawa para makita kung ano ang reaksyon nito, subalit nasa kabilang tabi niya ito. Sumakit lang ang ulo ko dahil wala akong maayos sa tulog. Dahil ba sa wala ako kaya hindi ka nakatulog ng maayos? Naroon pa rin ang paglalambing sa boses ng kanyang asawa. Pero ang nakakapagtaka ay kung bakit tila nag-iba na rin ang kanyang nararamdaman. Kung noon ay kinikilig pa siya sa tuwing naglalambing ito sa kanya dahil nga sa bihira lang itong maglambing, bakit ngayon ay tila nandidiri pa siya? Yes. Sumagot siya nang makitang nakangisi ang asawa ay lumayo siya. Ang akala siguro nito ay maglalambing din siya pero sa halip ay lumayo siya dito. I need to go to the bathroom. Hindi niya na hinintay kung ano ang isasagot ni Jayden. Umalis na siya doon at bago siya umalis sa harapan nito, ay binitbit niya pang muli ang dala niyang paper bag dahil baka makita pa ng dalawa kung ano ang laman noon. She already changed her mind. Hindi niya muna itatanong sa kanyang asawa ang tungkol sa bagay na iyon at hindi niya rin muna ipapahalata dito na nagdududa na siya dahil baka makahalata ito at kung sino man ang babae nito at mas galingan pang pagtago. Sa lumipas na araw ay lagi niyang naghihinala na may babae nga ang asawa niya. Hindi siya matahimik hanggat hindi nabibigyan ng kasagutan ng mga tanong niya. Kung kaya, naglalaan siya ng oras para mag-imbestiga. Tulad na lang ngayon. Narito siya sa hotel kung saan ang sinabi ng driver ng kanyang asawa. Narito raw kasi ngayon sa hotel na ito ang boss. Tila may mahalagang meeting o kung ano. Pero siya ay may hinala na hindi meeting ang pinunta ng asawa niya dito. Dala ng paghihinala ay sinundan niya ang asawa but unfortunately, may isang amo ng patient niya sa hotel na iyon ang nakakita at nakakakilala sa kanya kaya hindi niya nahanap agad ang kanyang asawa. Excuse me? Yes, ma'am? Nakangiting tanong sa kanya ng receptionist. May I know if napatigil si Aurelia sa pagsasalita nang mamataan niya ang asawa kasama ang sekretarya nito. Nag-uusap ang dalawa at tumatawa pa si Georgia. What is it, ma'am? Tanong ulit sa kanya ang receptionist. Nothing. Sabi niya at umalis para sundan ng kanyang asawa at sekretary nito. Sa unang tingin ay aakalain mo na magkasintahan ng dalawa dahil sobrang close nila habang naglalakad. Iisipin nga rin na sweet din dahil may pahampas-hampas pa itong si Georgia sa balikat ng asawa niya. Nakatuon lamang sa dalawa ang tingin ni Aurelia na hindi niya na nga pansin na may makabangga na pala siya and it was already too late. Bago niya na-realize ay tuluyan na siyang bumangga sa matipunong dibdib ng kung sino man. Oh, Hindi na tuloy ng lalaki ang sasabihin. Hinapit nito ang bewang niya at noong muntik siyang mawala ng balanse dahil sa lakas ng pagkabangga niya sa dibdib nito. Nanlaki ang mga mata dahil sa gulat na nakatingin siya sa lalaki na nagulat din ang itsura habang ang isang braso ay nakapulupat na sa kanya at ang isang kamay ay may hawak na cellphone na nakadikit pa rin sa tenga nito. Are you okay, miss? Tanong ng lalaki sa baritonong boses. Sabay binaba ang phone nito. Saka lamang siya nakabawi sa pagkagulat at agad siyang lumayo dito. Yes, I'm fine. Nauutal niya pang sambet sabay inayos ang nilukot niyang damit. I'm really sorry. Hindi kasi kita napansin kanina. Hindi ko naman sinasadyang banggain ka. Paghingi nito ng dispensa. Naiinis si Aurelia dahil hindi niya na nasundan ang kanyang asawa dahil sa lalaki na ito. Pero alam niyang may kasalanan din siya kaya tumango na lamang siya at sinabi sa lalaki na ayos lang yan. I'm sorry, I accidentally bumped into someone. What? Ano? Nag-check out na sila? Ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Iyon ang narinig ni Aurelia na sinabi ng lalaking nakabangga niya sa kausap nito sa tawag. Hindi na naabutan ni Aurelia ang asawa niya at ang sekretarya nito. Pagkalabas niya ay nakaalis na rin ang sasakyan ng asawa niya. Sa labis na inis ay nahampas na lang ni Aurelia ang manibela ng sasakyan niya. Mula naman sa salamin ng sasakyan niya ay nakita niya ang lalaking nakabangga niya na halata rin na mukhang naiinis. Tila hindi rin ito naabutan kung sino man ang gusto nitong maabutan. Napangisi naman si Aurelia ng dahil doon. Well, at least, hindi siya nag-iisa.
Hindi lang naman siyang hindi nagtagumpay sa lakad niya ngayon. Bakit parang stress na stress ka, Iha? Tanong sa kanya ni Manang Lena nang makita siyang mag-isa sa balkonahe habang may hawak na wine glass at kanina pa malalim ang iniisip. May nangyari ba? May problema ka ba, Iha? Maaari mong sabihin sa akin kung may problema kang pinagdadaanan ngayon. Muli namang uminom si Aurelia sa kanyang baso at saka napabuntong hininga. Manang, kakampi naman po ka, diba? Oo naman, Iha. Una pa lang ay ako ng kakampi mo. Paniniyak ng matanda. Kung ganon, maaari ko po bang sabihin sa'yo ang mga iniisip ko? Malamlam ang kanyang mga mata, tila ba anumang sandali ay papatak na ang luha sa kanyang mga mata. Oo naman. Kung ano man ang nagpapabigat sa loob mo, sabihin mo lang sa akin. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo. Kasi Manang, pakiramdam ko po niloloko po talaga ako ng asawa ko. Hindi niya na napigil ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Niyakap naman siya ni Manang Lena at banayad na hinagod ang likod niya. Nakita ko po siya kanina kasama ang sekretarya niya sa isang hotel. Hindi ko alam kung ano ba talaga nang ginawa nila roon, pero kung dahil ba yun sa trabaho, kung may ibang kababalaghan na silang ginagawa roon. Shhh! Nandito lang ako. Hayaan mo. Kung may mapansin man akong kakaiba, ay sasabihin ko kaagad sa'yo para mapatunayan natin kung niloloko ka nga talaga niya. Nakayakap lamang siya kay Manang Lena at iyak lang siya ng iyak. Tumahan lang, paglipas ng siguro ay mga 1 oras. Han? Hindi naman pinansin ni Aurelia ang pagtawag sa kanya ng asawa, nakakarating lang. Nagkunwari siyang tulog. Pumasok si Jadon sa loob ng banyo para mag-shower. Nakinggan niya lang ang tunog ng tubig na nahuhulog mula sa loob. Maya-maya pa ay lumabas na si Jadon at nararamdaman ni Aurelia ang pag-upo nito sa kanyang tabi. Sunod ay ang paghawak nito sa kanya. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong paghawak sa kanya. Tila nandidiri na rin siya sa paghawak nito. Kung noon ay ayos lang naman sa kanya na hawakan siya nito kahit pa walang permission niya. Ngayon ay tumatayo ng balahibo niya. Kung pandidiri ba yon o kung ano ay hindi niya pa mawari. Nagbuntong hininga na lang si Jadon sa ginawa niyang pag-iwas. Ang akala nito ay tulog pa siya dahil nakatagilid siya patalikod. Pero mulat ang kanyang mga mata at may mainit na luha ang tumutulo doon. 1 linggo ang lumipas at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang pruweba na nakukuha ng magpatunay na niloloko nga siya ng kanyang asawa. Ganun pa man ay wala siyang plano na tumigil at sa mga oras na mapatunayan niyang niloloko nga siya nito, lintik na lang talagang walang ganti. Hindi siya makakapayag na lokohin lang siya ng walang kwenta ang asawa niya. Hindi siya pinalaki ng kanyang magulang parang isang prinsesa para lang gawing tanga ng asawa niya at ng pinaghihinalaan niyang kabit nito. You look beautiful. Papuri sa kanya ni Jadon nang makita siyang suot-suot ang isang black fitted dress. Napakanipis ng straps ng suot niyang dress. Expose ang likuran at ang cleavage. Ito na marahil ang unang beses na nagsuot siya ng ganito. Kilala rin kasi siya sa pagiging sophisticada niya. Thanks. Tipid lamang siyang ngumiti sa kanyang asawa. Ngayong gabi ay anniversary party ng kumpanya ng asawa niya. Kung kaya ay sabay silang pupunta. Buong biyahe nila patungo sa venue ay hindi maalis si Jadon ng tingin sa kanya. Samantalang siya naman ay tahimik lang at nasa labas ang atensyon. Sinadya niyang ganitong isuot niya para maipamukha sa kanyang asawa kung ano ang sinayang nito. Kung sino man ang babaeng pinagpalit nito sa kanya, nakakatiyak siyang walang-wala yon sa ganda ng kanyang katawan, pati na rin ng kanyang mukha. She had a face and a body that every girl wished for. The kind even models were grateful she chose veterinary medicine over modeling. Ngunit sigurong sadyang na nga ang buhay. Kahit gaano ka pang kaganda, kung may malanding pumapaligid, magagawa ka pa rin ipagpalit. Mr. Ford, siya bang iyong asawa? Salubong na tanong sa kanila ng isang lalaki na medyo may katandaan na. Yes, Mr. Smith. She's my wife.
May himig ng pagyayabang ang maririnig sa boses ng kanyang asawa. Wow, she's stunning. Like a goddess. No wonder you tie the knot so quickly. Your wife is the kind of woman people dream of. At tulad ng kanyang inaasahan, inulan siya ng papuri ng mga kakilala ng kanyang asawa na karamihan ay mga business partners nito. Mabilis nga rin na namataan ni Aurelia ang sekretarya ng kanyang asawa na kasama ang ibang staffs. Nakasuot din ito ng sobrang sexy na damit, ngunit nakaupo lang sa gilid at nakatanaw sa kanila. Wala man lang pumapansin. At kung tama man ang hinala niya na baka si Georgia na nga ang kabit ng kanyang asawa, she wants to laugh triumphantly, as if she had won the lottery. It must hurt watching the man of her life with another girl, the real wife. And they're being praised as a perfect couple, while showering compliments on his actual wife. Good evening, Mr. and Mrs. Ford. Ang atensyon ni Aurelia ay napukol sa lalaki nagsalita sa kanilang harapan. Pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki kaya mabilis itong naagaw ang atensyon niya. Napatitig siya ng ilang sandali sa lalaking nasa harap niya. Inaalala niya kung saan niya nga ba ito nakita noon. This man is a sight to behold, towering over her husband with a face so perfectly sculpted. It's as if he stepped out of the myths of Mount Olympus, a modern-day embodiment of divine beauty. Ngumiti sa kanyang lalaki ngunit agad din na inilipat ang tingin kay Jadon, sabay inilahad ang kamay. It's nice to see you again, Mr. Ford. It's nice to see you too, Mr. Martinez. Mabait naman na sabi ng kanyang asawa. Is this your wife? Sabay tingin sa kanya ni Mr. Martinez. Siya naman ay nakatingin lang dito, hanggang sa maalala niya kung saan niya nga ba ito unang nakita. Ito ang lalaking nakabangga niya noon sa hotel nang sinusundan niya ang kanyang asawa at ang secretary nito. Yes, she's my wife. Sagot naman ni Jadon. Si Mr. Martinez naman ay makahulugang ngumiti sa kanya, sabay lahad ng kamay nito sa kanyang harapan. I am Jacques Martinez. Ngumiti siya tinanggap ang pakikipagkamay nito. I am Aurelia Izquierdo. Bago sila ikinasal ni Jadon na pag-usapan na nilang dalawa na hindi niya dadalhin ang apelyido nito. Sadyang may ibang mga tao na walang alam ang tumatawag sa kanyang Mrs. Ford Aurelia. Considers her father's surname powerful and influential enough, and she wishes to continue their family legacy, which is why she declined to adopt her husband's surname. Nice to meet you. Nakangiti pa rin sabi sa kanya ni Mr. Martinez at tuluyan hanggang binitawan ang kanyang kamay. Matapos ang pagpapakilala sa kanya ni Jadon sa mga ka-business partners nito, ay naupo na sila sa table na nakalaan para sa kanila. Maya-maya ay kailangan na ni Jadon na umakyat ng entablado para magpasalamat sa mga bisita. Si Georgia na ang nag-asikaso sa boss nito. Nanliliit naman ang mga mata ni Aurelia at nananatiling nakatingin sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay napabaling siya kay Mr. Martinez na nahuli niya ring titig na titig kay Georgia. Hindi niya masyadong mawari ngunit bakit tila may kakaiba sa mga titig ni Mr. Jacques Martinez sa sekretary ng kanyang asawa. Nang dahil tuloy sa kanyang napansin ay hindi na naalis ang tingin niya kay Mr. Martinez. Ang kilos nito ay pinagmamasta niya lamang at mas lalo lamang siyang nagtaka dahil hindi talaga nito maalis ang tingin kay Georgia. Bawat kilos at bawat galaw ng babae ay pinagmamasta nito. Where is Georgia? Jadon? Tanong niya kay Jadon na nakaupo sa kanyang tabi. Kanina pa ito nakaupo sa kanyang tabi at nagtataka siya kung bakit hindi niya mahagilip ng kanyang mga mata si Georgia. Kanina ay umalis din si Mr. Martinez sa kinauupuan. Ang akala niya ay magpapahangin lamang ito. Pero nung hindi niya na rin nakita ang sekretarya ng asawa niya, ay may pagdududa na siyang nadama. Sa tanong niyang yon ay nagtataka siyang binalingan ni Jadon. Bakit mo siya hinahanap sa akin? She's just my secretary. Hindi dapat sa lahat ng pagkakataon ay alam ko kung lahat ng bagay tungkol sa kanya. Defensive naman ang tono ng boses nito na mas lalo pang nakakapanghinala. I was just asking, may ipag-uutos lang sana ako sa kanya.
Calm down, hon. Huwag kang masyadong high blood dyan. Ano bang dahilan at bakit sobrang init ng ulo mo? Sinadya niya namang lambingan ng tono ng boses niya nang sa ganon ay huwag magtaka ang kanyang asawa, and it worked. Naghintay pa muna siya ng ilang sandali bago siya nagpaalam sa kanyang asawa na magsi-CR lang. Ngunit ang totoo ay gusto niya lang talaga na hanapin si Mr. Martinez at ang sekretary ng asawa niya. At tila ba kusa siyang dinala ng kanyang mga paa sa smoking area. Hindi nga siya nagkamali dahil pagdating niya roon, ay nakita niya si Mr. Martinez subalit may kasama ito. Nang masilayan niyang mukha ng babaeng kausap nito, ay nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip siya ng bibig. Nagtago siya para mapakinggan ang usapan ng dalawa. Ganyan ka na lang ba, Jacques? Palagi mo na lang ba talaga akong paghihinalaan? Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi kita niloloko? Wala akong ibang lalaki. Palagi mo na lang akong pinaghihinalaan eh. Galit na sigaw ni Georgia at mas lalo pang nalaki ang mga mata ni Aurelia. Kung ganon, ay boyfriend pala ni Georgia si Jacques. Aurelia can't believe this. Calm down, babe. Pagpapakalma naman ni Jacques sa kasintahan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi, Jacques eh. Hindi pag-aalala kang ginagawa mo. Ang nararamdaman ko ay pinaghihilalaan mo ako. Palagi na lang ganito. Nakakapagod na. Georgia, I'm sorry. Pangako, hahabaan ko ng pasensya ko. Hindi na ulit ako magsiselos ng walang dahilan. Nagsusumamo naman ang tinig ni Jacques sa kasintahan. Patuloy naman sa kakasigaw si Georgia na tila ayaw ng kumalma. Mas lalo namang nabigla si Aurelia nang bigla na lang sampalin si Georgia ang kasintahan at walang pasintabi na iniwan doon si Jacques. Hinintay muna ni Aurelia na tuluyang makalayo si Georgia bago siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Well. Tila nanunuya ang boses na sabi niya. Tiningnan niya saglit si Jacques at nagbuntong hininga. You're here. Yup. And I saw everything, sabi ni Aurelia. Tuluyan na siyang lumapit sa harapan ni Jacques at sinabing, Masakit ba ang sampal, Mr. Martinez? Mahihimigan pa rin ang panunuya sa tono ng boses niya. Don't laugh at me, Mrs. Ford. Oops. I'm still Izquierdo. I refuse to use my husband's last name. Pagtatama niya dito. But anyway, that was a really good show, huh? Pwede kang bigyan ng award. Best in Begging Award goes to you. Napairap naman si Jacques sa kanyang sinabi. Ugali mo ba talagang makinig sa pribadong usapan, Izquierdo? You call that private, Mr. Martinez? May I remind you, nasa public place kayo nag-uusap ng girlfriend mo, kaya hindi mo yun matatawag na pribadong pag-uusap. Ang pagpapaalala niya dito kaya napangisi na lang si Mr. Martinez. Aba, magaling ka rin lumusot ano? I doubt na natatalo ka sa away niyong mag-asawa. Oh, that husband of mine wouldn't have the balls to start even an argument with me, she said aloud. Her voice tinged with sarcasm. In her mind, she added bitterly, But he sure has the balls to cheat on me. Oh yeah? Nakatas na kilay na sabi ni Mr. Martinez. Yes. Anyway, let's not talk about me and my husband. May bala ka bang sabihin sa akin kung ano nangyari at bakit bigla na lang kayo nagsigawan ng kasintahan mo dito? Pag-uusisapan niya. At bakit kailangan kong lahat sabihin sa'yo? Naluluyang tanong naman ni Jacques. Dahil nakita at narinig ko kayong dalawang nagsisigawan dito. Sa araw pa mismo ng anniversary ng kumpanya ng aking asawa. At ngayon, na-curious tuloy ako sa kung anong dahilan ng away ninyo. Dahilan niya. Malalim na napabuntong hininga naman si Jacques. Sa tingin ko'y niloloko ako ng girlfriend ko. Matagal ko na yung nararamdaman. It's just that wala pa akong sapat na patunay. She broke my trust. Once she cheated on me with my cousin. I gave her a chance. But now I feel like she's doing it again. Like she's cheating on me again.
With whom? Makahulugan niyang tanong bago tumingin kay Jacques na nasa kanya na rin ang tingin. With my husband, right? Hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan, Jacques. Kahit ako ay random ko na pinagtataksilan ako ng aking asawa. At alam mo ba kung sino ang tanging babae na pinaghihinalaan kong kabit ng asawa ko? It's your girlfriend, Mr. Martinez. Hindi naman agad sumagot si Jacques at nananatili lang ang tingin nito sa kanya. Kapag Juan ay muli itong napabuntong hininga tumingin sa malayo. Akala ko'y ako lang nakapansin. They seem closer than a normal relationship between a boss and a secretary. Minsan nga'y pinagsisihan ko pa na sinuportahan ko ang girlfriend ko na gawin ko anong gusto niya. Ang magtrabaho sa kumpanya ng asawa mo. Aurelia felt a pang on her chest matapos ang narinig. Kung ganon, ay tama nga siya na pinaghinalaan din ito ang asawa niya. Ang buong akala niya ay masyado lang talaga siyang tamang hinala. Kung ganon ang ibig sabihin lang nun na hindi tayo manhead, right? Nagawa niya pa rin itawa ang kirot sa dibdib na nadarama niya. Kahit pa ng mga sandaling yon, pakiramdam niya ay niyuyurakan na ang buo niyang pagkatao. Hindi niya pinahalata na nasasaktan at nadudurog siya dahil ayaw niya na pagtawanan siya ni Jacques. I am not going to laugh. It's okay to cry. Sabit ni Jacques na napansin ang pagpigil niya ng luha. Tinawanan niya ito. Sino ba may sabi sa'yo na iiyak ako? I am not going to cry, Mr. Martinez. Oh, really? Izquierdo? May panunuya pa sa tono ng boses ni Jacques. Nanginginig na nga ang boses mo. At kahit pa malamlam ang ilaw dito ay nakikita ko rin ang namumuong luha sa mga mata mo. Which is very normal lang naman. Lalo na't asawa mo si Jayden Ford. At maaaring niloloko ka niya. Kahit siya ay ramdamang namumuong luha mula sa kanyang mga mata at hindi niya pa rin iyon hinahayaan na malaglag. Hindi siya pinalaki para maging ganitong kahina. I'm not going to cry. Iiyak lang ako kapag nagaganti ako. At marahil ang luhang papatak sa aking mga mata ay dahil sa tuwa. Mas lalo pang napangisi si Mr. Martinez sa kanyang sinabi. I'll see that. Pinalipas ni Aurelia ang ilang sandali hanggang sa bahagya na siyang kumalma, saka lang siya muling nagsalita. So, anong magiging plano natin? Ano pa nga ba? Tayong niloko at pinagmukhang tanga ng mga taong mahal natin. Hindi ba dapat tayong magkampihan? Wika ni Jacques kapag Juan ay nilahad ang kamay sa kanyang harapan. Payag ka ba na maging kakampi ako, Izquierdo? Tiningnan niya ang kamay nito. Sunod ay ang mukha bago niya tinanggap ang pakikipagkamay nito. Sure. We're going to team up. Dapat ba may naimang team nating dalawa? What about the martyrs? Or the stupid team? She suggested. Ngumisi naman si Jacques. I'd say airheads. Yup. Airheads then. Team Airheads. From now on, we're the Team Airheads. Samantala, ganun na lang ang pag-aalala ni Jayden nang makitang umiiyak si Georgia noong bumalik na ito sa hall. Kung kanina ay inis na inis siya at nagsiselos din dahil alam niyang kakausapin ni Georgia ang boyfriend nitong si Jacques Martinez, ngayon ay naiinis siya. Ang walang iyang Jacques Martinez na yon, nakakatiyak si Jayden na ang dahilan ng pag-iyak ng sekretarya niya ay ang boyfriend nito. Mabuti na lang at hindi pa bumabalik ang asawa niya mula sa banyo kaya tumayo si Jayden at nilapitan ng sekretary na mas lalo namang naiyak nang makita siyang papalapit. Hinawakan niya ang pulso nito at hinila patungo sa kung saan na walang ibang makakakita sa kanya. Baby, what's wrong? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala at malambing na tanong ni Jayden kay Georgia na bigla na lang siyang niyakap. May ginawa ba sa'yo ang Jacques na yon? Tumangutango naman si Georgia. Oo, sinampal niya ako, tinawag na malandi. Sumbong naman ni Georgia. Kahit pa hindi naman talaga totoo ang sinabi nito, dahil kahit kailan ay hindi iyon magagawa ni Jacques, sadyang nagpapaawa lamang iyong si Georgia.
Nang dahil naman doon ay nagalit si Jadon kay Jacques, ngunit ano nga bang magagawa ng galit niya kung pareho lang sila ni Georgia na kabit at may kabit. Matapos nga ang gabing yon ay nag-decide si Jacques at Aurelia na mag-team up para malaman nila kung talaga bang niloloko sila ng kanilang mga kasintahan. Gusto nilang pareho silang may mapatunayan at sa oras na tumugma nga ang kanilang mga hinala, hindi na mag-aaksaya si Aurelia ng second chance. She will instantly leave Jadon and ruin his and his mistress's life. Iya, tingnan mo to. Nakita ko ito sa bulsa ni Sir Jadon, sabi ni Manang Lena, sabay abot sa kanya ng isang hikaw. Bagaman itsurang mamahalin ng hikaw na iyon, hindi siya nagsosuot ng ganong klaseng hikaw. So one thing is for sure, hindi ulit sa kanya ang hikaw na iyon. Kinuha naman ni Aurelia ang hikaw at tiningnan niya iyon na mabuti. Hindi po sa akin ito, Manang. Kung ganon, hindi kaya... Aalamin ko po, Manang. Huwag niyo lang pong sabihin kay Jada na nahanap niyo po ito sa bulsa niya. Ako na pong bahala dito. Tumango naman si Manang Lena. Sige, Iha. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanyang tungkol dyan. Kanina pa ay naisip na ni Aurelia na tatanungin na ang kanyang asawa si Manang Lena tungkol sa hikaw at hindi nga siya nagkamali. Talagang nilapitan pa ni Jadon si Manang Lena na nagwawali sa hardin para lamang magtanong. Mabuti na lamang at hindi siya nito nakita dahil nakatago siya sa mga halaman, ngunit si Manang Lena ay alam na naroon siya. Manang, may nakita po ba kayong hikaw sa mga suot kong damit kanina? Tanong ni Jadon sa matanda. Wala po, sir. Anong hikaw po bang hinahanap ninyo? Wala po, Manang. Wika ni Jadon at napakamot sa ulo. Pero talaga po bang wala kayong nahanap na hikaw sa suot ko kanina? Wala, sir eh. Sige, Manang. Kung sakali man na may mahanap kayo, sabihin niyo po kaagad sa akin at huwag niyo na lang po sanang ipaalam pa kay Ma'am Aurelia mo. Pagkasabi na ni Jadon ay umalis na ito. Sakalang din siya lumabas sa pinagtataguan niya at nagalit sa narinig. Ang walang hiyang lalaking yan. Talagang gusto pa talagang itago sa kanya ang hikaw ng kapit nito. Si Manang Lena naman ay tumingin sa kanya at nang may pag-aalalay nalungkot ang mga mata. Kumikirot ang puso ni Aurelia. Kung dahil ba sa galit o sakit ay hindi niya mawari. Anong ginagawa mo riyan, Jadon? Ang painosente na tanong niya sa asawa niya na abala sa paghahanap ng loob ng kotse nito. Kung hindi siya nagkakamali ay ang hikaw ng kabit ang hinahanap nito. Nilingon siya nito at agad na umayos. Wala, may hinahanap lang ako. Anong hinahanap mo? Painosente pa rin siya. Kunwari ay wala talagang alam. Nothing. Flash drive. Na-misplace ko lang ata. Ngunit kitang-kita niya sa mga mata ng asawa na nagsisinungaling lang ito. Tumango siya. Oh, I see. At hinayaan niya na lang ang asawa na muling maghanap ng wala sa loob ng kotse nito. Napapangisi na lang si Aurelia habang dinadama ang loob ng bulsa niya na ang hikaw na tiyak niyang hinahanap nito. Hindi na nakatiis si Jadon at ilang sandali pa ay nagpaalam itong aalis. Siguro ay makikipagkita sa kabit at sasabihin na hindi naman ito nahanap ang hikaw. Siya naman ay kaagad na umakyat sa guest room na bihira lang pasukin ni Jadon at agad niyang tinawagan sa FaceTime ang nobyo ni Georgia. Mabuti na lang at sa kabila ng pagiging sobrang busy ay may oras pa si Jacques na sagutin ang FaceTime niya. What is it, airhead? Tanong ni Jacques sa kanya. Baka may nakakita sa mukha ko rin kung ano pang isipin nila sa atin, ha? Wala, don't worry, nasa CR ako. Nag-excuse ako sa mga kamiting ko nang tumawag ka. Ano sadya mo't napatawag ka? Nakita mo bang sinend ko na picture sa'yo? Tanong niya kaya nagkunot ng noo si Jacques. Hindi pa, no? Nako, kanina pa ako naghihintay ng reply mo doon. Tingnan mo ka na, dali. Kailangan ko ng sagot. Oo, sandali. Palagi ka naman nagmamadali eh. Natawa pa ito sa kanya, ngunit nang makita ang picture na sinend niya ay nalaglag ang ngiti nito. Saan mo nakita ang hikaw na yan? Tell me, si Georgia bang may-ari ng hikaw na to?
Sabay pakita niya sa hikaw. Yes, ibinigay ko yan sa kanya kahapon bilang regalo. Agarang sagad nito. Wait, you still give her a gift? You're really such an airhead. Napailing-iling siya. It's my way of apologizing. Tingin ko ay nasaktan ko talaga siya sa mga nasabi ko noon sa kanya. Hindi niya ako kinakausap eh. Paliwanag pa ni Jacques, kaya mas lalo siyang napailing-iling dito. Anyway, bakit nga nasa yung hikaw na yan? I'm sorry to say this to you, pero mukhang matapos mong ibigay sa girlfriend mo ang hikaw na to, ay nakipagkita siya sa magaling kong asawa. At malamang ay nag-loving-loving sila. Nakita lang naman to ng yaya ko sa bulsa ng pantalon ng asawa ko. Nagkunot naman ang noon ni Jacques sa sinabi niyang yon at hindi naman nagustuhan kung ano ang sinabi niya. What? Yup. And guess what? Mr. Martinez, day off din kahapon ng girlfriend mo. Which means, hindi accident ang pagkikita nila. At sinadya nilang dalawa yon. Kumukulo na rin ang dugo ni Aurelia dahil sa hikaw na iyon. Subalit, siya yung tipo ng tao na laging kalmado sa lahat ng pagkakataon. Kung kaya'y nagawa niyang maging kalmado sa sitwasyon na yon, kahit pa nadudurog na rin ang kanyang puso. Doc, maaari na po makalabas mamaya ang husky na inoperahan niyo nung isang linggo. Tinawagan ko na po ang amo niya na sunduin na siya mamaya. Sabi ng assistant niya habang natutulala siya dito sa loob ng clinic niya. Doc? Nang muli siyang tawagin ng assistant niya, ay saka lang siya napakurap-kurap. Ha? Oh yeah. Thank you. Sabihin mo na lang din ang amo niya na huwag kakalimutang linisan ang sugat ng husky at parating lagyan ng betadine para mas mabilis gumaling. Tumango lamang ang assistant niya. Yes, Doc. Nanatili pa siya sa loob ng office niya ng ilang minuto. Ngunit, nahuhuli niya ang sarili na natutulala na naman kung kaya ay para libangin ang sarili ay lumabas siya upang sa front desk tumambay. Jenna, may tao! Sabi ni Aurelia na abala sa paghahanap ng file nang marinig ang pag-ring ng bell sa entrance ng clinic. Jenna! Nag-angat ng ulo si Aurelia at nagulat nang makita ang isang matangkad na lalaki na kahit pa nakasuot ng mask at itim ding sombrero ay nakilala niya agad kung sino. Jacques? Hello, airhead. Kumindat na ito sa kanya na tila ng aasar. Tumayo siya. Anong ginagawa mo dito, Mr. Airhead? Kunot noon niyang tanong. Mabuti na lang at lunch break pa lang ngayon ng assistant niya kaya silang dalawa lang dito sa loob ng clinic. I'm here to get what's mine. Sabay lahat ito ng kamay sa kanyang harapan. Anong what's mine? Wala ka namang alaga dito. The earrings. It's worth millions, you know? Halos malaglag ang panga niya sa sinabi nitong presyo. Millions? Yeah, 5 million. What? Ganong kalaking halaga ng hikaw na yon? Yeah, pero 2.5 million na lang. Wala yung kapares eh. Sabi nito sabay kibit balikat. Nawindang naman ang buong pagkatao niya sa sinabi nito kaya agad niyang sinabi na kukunin niya na lang muna. At ibinalik agad iyon sa binata. I can't believe it. Nagre-regalo ka ng ganong kamahal na hikaw? Heck yeah. Kung ang ganong kalaking halaga ng pera ay dinonate mo na lang para sa mga hayop, edi I'm sure marami ka ng hayop na natulungan ngayon. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mahinang natawa naman si Jacques sa sinabi niyang yon. Gagawin ko yan sa susunod. Pero bakit ba hinayaan na lang ni Georgia na ang hikaw na yan sa bulsa ng asawa ko? I mean, masyadong mahal ang hikaw na yan para basta-basta na lang baliwalain ha? Because she believed it's fake. Huh? Pinasok ni Jacques ang hikaw sa maliit na plastic na inilagay din ito sa mamahaling wallet. Dahil iniisip niya rin na hindi ko kaya makabili ng ganong kamahal na hikaw at hindi ako kasing yaman ng asawa mo. Then, nag-angat naman ng tingin sa mukha niya si Jacques at ngumiti. At iniisip niya na ang asawa mo lang may kakayahan na bilhan siya ng mga mamahaling bagay. Mas lalo namang napakunot ang noon niya. And one thing is for sure, mas mayaman si Jacques kesa sa asawa niya.
Hindi naman sa minamaliit niya si Jadon, ngunit kung hindi ito kinasal sa kanya at kung hindi dahil sa impluensya ng mga Izquierdo, hindi nito makakamit kung ano man ang nakamit nito ngayon sa buhay. Ford Group of Companies and the CEO itself are nothing without her. Without Izquierdo. Yumuko si Jacques para mapantayan ng takang-taka niya pa ring mukha. Ang mainit at amoy mint nitong hininga ay tumama sa kanyang mukha, kaya halos manigas siya sa kanyang kinatatayuan. Napangisi rin naman si Jacques sa reaksyon niya. Hindi ka ba nagtataka, Airhead? Ikaw lang ang tanging nakakaalam kung sino talaga ako. You are the only one I trust with my real identity. Mas lalo pang ngumisi si Jacques. Inabot nito ang ulo niya at para bang ginawa siyang aso na hinaplos iyon. So, be grateful, Airhead. You have the privilege of knowing the real me. And among all, you alone have been granted a glimpse behind the facade. Nagpaalam na nga si Jacques na aalis, ngunit nananatili lang siyang tulala at takang-taka. Jacques Will Martinez Abramovich. Iyon ang buong pangalan ni Jacques at sa pagkakaalam ni Aurelia ay nag-iisang anak ang binata ng bilyonaryong pamilya na nagmula sa Russia. Nalaman niya iyon dahil sa calling card na ibinigay sa kamay niya ni Jacques noong unang beses na nagkausap sila. Kung ganon, ay walang ibang may alam maliban sa kanya. Bakit nag-decide ka makipagkita sa akin? Tanong ni Jacques. Nasa restaurant sila ngayon na malayo sa kanilang lugar. Kahapon lang ay tumawag siya kay Jacques para makipagkita ngayong araw. May gusto lang akong pag-usapan, sagot niya. Hinintay muna nila na mailapag ng waiter ang mga order nito bago muling nagtanong sa kanya si Jacques. At ano naman ang gusto mong pag-usapan? Kasi gusto kong mag-hire ng tao para manmanan ng asawa ko at ang girlfriend mo. If you're okay with that? Aba, oo naman. Ayos lang yun sa akin. Tingin ko nga ay makakatulong yun para mapadali ang paghahanap natin ng patunay. Ngumiti siya. Okay. Bukas na magsisimula na ako ng taong i-hire ko. Tumango naman si Jacques at nagsimula na ngang kumain. Oo nga pala. Ilang taon na ulit kayong kasal ni Jadon? 5 years na. But we've been together for 6 years. You mean nagpakasal agad kayo kahit 1 year pa lang kayo nagdi-date? O sisa ni Jacques. Casual siyang nagkibit-balikat. Yup. Akala ko kasi siya nang the one ko. Naglolo ko palang gago. Na-feel ko yung niloko niya ako after our 5th wedding anniversary. At mas lalo ko napatunayan yon nung nakakita si Manang ng stain ng red lipstick sa polo niya. And I don't like wearing lipstick pa, ha? Oh, your husband is such a nay-hole. Sabi naman ni Jacques at napailing. Sinabi mo pa, pagsang-ayan niya. O nga pala, kayo ni Georgia, ilang taon na kayo? Mag-aapat na taon na rin. Nung 2nd anniversary naman, nalaman kong niloloko niya ako. Pero sabi niya, lasing lang siya nun kaya she slept with my friend. Pinatawad ko siya. Di ko naman lubos akalain na uulitin niya na naman ang ginawa niyang yun. Noon pa pala'y manloloko na palang girlfriend mo. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Jacques. Sa kasamaang palad ay pareho pa tayong napunta sa mga manloloko, no? I mean, alam ko naman na pareho naman tayong faithful. Di ko alam ba't niloko pa tayo. I guess, ganun talaga ang buhay. Kung sino pang tapat, na yun, sila pang napupunta sa mga manloloko. Sabi niya, at kinuha ang baso na may lamang wine. Cheers, since pareho naman tayong tanga sa pag-ibig. Mahinang tumawa naman si Jacques. Kinuha rin ng wine glass at pinagdikit ang kanilang mga baso. Kahit na nasasaktan si Aurelia dahil niloloko siya, noong mga sandaling yon ay gumaan ang loob niya. May karamay siya sa hirap na ito at naiintindihan ni Jacques ang nararamdaman niya dahil pareho nila iyong nararanasan. Anong pinapanood mo, love? Malambing na tanong sa kanya ni Jadon. Araw ng Sabado ngayon at himalang hindi ito umalis ng bahay nila. Ito lang true crime scene. Kalmante niyang sagot sabay sulyap sa asawa na para bang nahipa ng masamang hangin at hindi na nagawang makagalaw.
Yung babae kasi nalaman niyang niloko siya ng asawa niya kaya ang ginawa niya ay kinulong niya ang asawa at kabit nito sa basement ng kanilang bahay. Doon ay araw-araw niya silang pinahirapan. Gusto nga ng babae na laging may nangyayari sa kanila ng asawa niya at sa kabit nito. Since doon naman daw magaling ang dalawa. Kung hindi nila magawa yon, sasaktan niya sila. Until one day, namatay yung asawa at kabit. Kasi hindi na nila kinaya pareho. Mahina namang tumawa si Jadon. Bakit naman mga ganyan ang pinapanood mo? Why? What's wrong? Nag-e-enjoy akong makita nahihirapan ng mga taong manloloko. Sabi naman ni Aurelia at ngumiti na matamis sa asawa. And swear, kitang-kita niya kung paanong nawala ng kulay ang buong mukha ni Jadon ng dahil doon. Palibhasa, cheater, kaya takot. Ano ba talagang ginagawa natin dito, Jacques? Bored na tanong ni Aurelia sa kapartner. Nandito siya ngayon sa loob ng sasakyan nito at kanina pa silang nandito sa isang madilim na parking lot. Ang sabi nito ay maipapakita lamang daw ito sa kanya, kaya nga noong sinundo siya nito kanina sa clinic ay sumama siya. Wait lang, airhead. Ayon sa source ko, ay lumabas na sila. Sagot ni Jacques at ilang minuto pa silang naghintay. Here they are. Tumingin siya sa labas at nanigas ang buong katawan niya. Kumirot ang dibdib at nanginit ang mga mata na makita kung sino ang dalawang tao na mainit na naghahalikan sa labas ng isang kotse. It was no other than her husband and his secretary, Jacques' girlfriend, Georgia. See? Puno ng bitterness ang tono ng boses ni Jacques. Kinausap ko ng tauhan ko na kunan ng video ang dalawa para magamit natin against them. Natigil naman si Jacques sa pagsasalita ng madama na tila naninigas siya. Wait, are you okay? Are you crying? Nasinok siya. It's my husband. Kitang-kita din ang dalawang mata kong panluloko niya sa akin. Hindi ka ba nasasaktan sa nakikita mo? Of course I'm hurt, you a-hole. Anong akala mo sa akin? Hahalakak dito dahil nahuli ko ang asawa ko na niloloko nga talaga ako. Iyak pa rin siya ng iyak na napagbuntungan naman ng galit ang dibdib nito. I'm sorry. Nito habang hinahapit niya sa dibdib nito. Nasasaktan din ako ngayon pero alam kong mas nasasaktan ka. Kaya sige, iiyak mo lang yan. Alam kong ilang beses mo na rin pinigilan ang bumuhos sa mga luha mo. Matapos niyang mahuli ang asawa na pinagtataksilan nga talaga siya, nabuo ang pasya niya na hiwalayan niya ito. Mabuti na lang at sa Russia sila ikinasal kung kaya makakapag-file siya ng divorce. Ngunit hindi lang yung ganong kadali. Hindi siya basta-bastang makikipaghiwalay ng walang gante. Nasa bahay sila ngayon, Jack. Sabi niya sa binata na kausap niya ngayon sa tawag. Good. Papapasukin ko na ba ang mga bisita? Tanaw ng nasa kabilang linya. Huwag muna. Gusto kong mahuli nila sila sa akto. Huwag mong ibababa ang tawag, Jack. I want you to hear everything. Sabi niya. Yes, boss. Pabirong sumagot naman si Jacques ngunit batid niya na sinubukan lang ito na pagaanin ang loob niya. And it was really helping. Mabuti na lang talaga at nandito ito. Ilang minuto siyang nagantay. Pinapakaramdaman niya lang kung anong susunod na mangyayari sa dalawang walang hiya na nasa loob ng pamamahay niya ngayon. Ang plano nila ni Jacques ay ipakita niya sa mga taong malapit sa kanila ang kababuyan ng dalawa. At para mangyari yon, nagsinungaling siya kay Jada na may seminar siya sa China ng ilang araw. At ang walang hiya. Ang sabi niya ay ngayon pa lang ang flight niya, dinala na agad nito ang babae sa bahay nila. Mas lalo lang nag-init ang ulo niya at kumulo ang dugo niya sa labis na galit. Gano'n na lang pala kababang tingin sa kanya ni Jadon para lokohin siya ng ganito. Talagang dinala pa nito ang kabit sa bahay nilang mag-asawa. Nasa kwarto po ninyo sila, iya. Sabi sa kanya ni Manang Lena nung pumasok na siya sa mansyon. Tumango naman siya at nagpasalamat kay Manang Lena. Habang paakyat sa hagdan ay kinausap niya si Jacques. Paakyat na ako sa kwarto naming mag-asawa. Naroon ang dalawa. Papasukin mo na rin ang mga special guests. Copy that.
Captain? Nasa tapat na siya ng pinto ng kwarto nila ni Jayden at malakas siya nagsalita doon. Manang, na-cancel po ang flight ko. Napangisi naman si Aurelia nang marinig niyang mga tunog ng pagmamadali mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at nais matawa nung makita na gumagalaw pa ang pinto ng cabinet dahil sa pumasok sa loob ang dalawang taong may milagrong ginagawa sa loob. Mas lalo pa niyang pinigilan ng sarili na matawa dahil nakita niyang nakaipit pa sa cabinet ang suot-suot kanina ng kanyang asawa dahil sa labis na pagmamadali. Mrs. Ford, ano po ang routine niyo sa pagaling niyo sa trabaho? Mrs. Ford, nasan po ang asawa ninyo? Mrs. Ford, bakit bigla po kayo nag-decide na i-share sa amin ang routine niyo? Napangisi naman si Aurelia sa sunod-sunod na tanong ng mga taga-media na kasama ni Jacques na batid ni Aurelia na talagang ikinawindang ng mga taong nasa loob ng cabinet. Mamaya ako nasasagutin ang tanong na yan. Papasukin muna natin ang ating mga special guests para sa show kong to. Ang matalinghagang sabi naman ni Aurelia. Nagbigay din naman ng mga taga-media sa bisita nila. Ang major investors ng Ford Group of Companies, magulang niya at magulang ni Jayden. At syempre, nandito rin ang anonymous major investor ng kumpanya ni Jayden. Iyon ay walang iba kundi si Jacques, na mismo siyang may hawak ng pinakamalaking share sa Ford Group of Companies. Maupo po kayo. Magalang niyang sabi sa kanila. Nagtataka man ay tumalima ang mga ito. Ang ilan ay naupo pa sa sofa at ang ilan naman ay nasa kama nilang naupo. May show lamang po akong ipapakita sa inyo. Natiyak kong mag-e-enjoy kayong lahat. Anong ibig mong sabihin, Aurelia? Nasaan ba si Jayden? Nasaan ang asawa mo? Tanong ng ama ni Jayden na tila hindi gusto ang nangyayari. Oh, don't worry about your son, tito. Nandito lang po siya sa kwarto. Kasama natin ngayon. She answered knowingly kung kaya'y napasingap ang dalawang tao nasa loob ng cabinet. Ano ba sinasabi mo, Aurelia? Paggalit na nagtanong din ang ina ni Jayden. Ngumisi lang si Aurelia at tinignan niyang pinto ng cabinet kung saan nakaipit ang damit ni Jayden. Lumakad siyang palapit doon at hinawakan ang damit na nakaipit. Kumatok pa siya sa pinto ng cabinet at puno ng pag-aasar na nagsalita. Knock knock, open the door. Honey, marami tayong bisita ngayon. Nakatulala naman kay Aurelia ang mga bisita nila. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng cabinet ngunit hindi nagtagumpay dahil pinipigilan ng mga tao sa loob. Tiningnan niya si Jacques. Ang mga mata niya ay nanghihingi ng tulong. Nakuha naman ni Jacques ang ibig niyang sabihin kaya lumapit ito sa kanya. Open it, Mr. Martinez. Nakangisi niyang sabi kay Jacques na gumisi din sa kanya. Sinunod naman ni Jacques ang kanyang sinabi at walang ano-ano ay malakas na hinila pabukas ang pinto ng cabinet. Sa lakas ni Jacques ay hindi na napigil ng dalawang taong nasa loob ang pagbukas kung kaya tumambad ang mga ito sa kanila. Natumapang ang dalawang parehong hubot-hubad dahil sa labis na pagkabigla. Ang mga bisita naman nila ay napasinghap sa nakita. Woohoo! Why don't you clap your hands? It's our magic surprise para sa inyong lahat. Sabi ni Aurelia na punong-puno naman ng sarkasmo. Pumalakpak pa siya at mas lalo pang napangisi nang yakapin ni Jayden si Georgia para itago sa kamera na nakatutok ngayon sa kanila at nakabroadcast live at sa mga taong sobrang mahalaga sa kanila at sa buong Ford Group of Companies. What's the meaning of this, Jayden? Sinong walang hiyang babaeng yan? At anong ginagawa niya dito sa pamamahay ninyong mag-asawa? Ang hindi makapaniwalang tanong ng ama ni Jayden. Habang matalim na nakatingin sa dalawa. Sa labis na galit sa mga nasasaksihan ay muntik pang atakihin ng sakit sa puso ang matandang Ford. Pinakalma lang ito ng asawa at si Aurelia naman ay napapangisi at kitang-kita ang galak sa kanyang mukha. Ito ang nais niyang masaksihan. Ang makita ang pagkapahiya at labis na pagkatalo sa mukha ng dalawang taksil. Pakiramdam niya ay nanalo siya. Although hindi pa ito sapat sa lahat ng sakit na naidulot nila, ang mahalaga ay nakaganti siya sa kanilang kawalang hiyaang ginawa.
Napakawalang hiya mo, Jadon. Paano mo to nagawa sa asawa mo, ha? Paano mo siya nagawang lokohin? At talagang dinala mo pa ang babaeng yan sa pamamahay niyo? Talagang hindi mo na kami nirespeto. Hindi mo man lang nirespeto ang asawa mo. Dinala mo pa talaga dito. Ang marumit, walang delikadesang babaeng yan. You're unbelievable. Isang marumit, walang kwentang babae pa talaga. Si Mrs. Ford naman ay hindi na nakapagtimpi sa galit. Nilapitan ng anak tsaka paulit-ulit ding sinampal ng anak. Malakas ang bawat pagsampal ni Mrs. Ford sa anak kung kaya'y napapangisin na lamang si Aurelia. Paano ay napakasayang pagmasdan makitang nahihirapan ang dalawang taksil. Lumapit sa kanyang tabi ang magulang niya at tinanong kung ayos lang ba siya. Ang sagot niya ay isang pagngiti na lang na tila nanalo siya. Ang mga kamera ay nakatutok ngayon sa dalawa at nakakatiyak siya na pinagpipiestahan ng mga ito ngayon sa social media. But who cares? Dapat lang naman yan sa kanila dahil sa kanilang kataksilan. At ikaw naman babae ka. Alam mo na ngang may asawang tao, kumabit ka pa. At talagang pumayag ka pang maging kabit. Wala ka na talagang kahihiyan. Ang dapat sa mga babaeng kagaya mo ay pinapahiya at ikulong sa mga walang kahiyaan mo. Wala kayong respeto kahit na lang sa sarili mo. Paulit-ulit ding pinagsasasampal ni Mrs. Ford si Georgia na iyak lamang ang tanging nagawa. Magkabilang sampal din ang natatamo nito. Napakalutong na ang tunog ay pumuno sa buong kwarto. Ang mga taga-media naman ay napapasinghap habang si Aurelia ay nakangisi lamang at natutuwa sa kanyang nasasaksihan. Wala siyang balak na idikit ang kanyang palad sa makapal nitong pagmumukha. Kaya, sapat nang makita na paulit-ulit itong sinasampal ng ina ni Jadon. I'm sorry. I'm really sorry. Iyak nang iyak si Georgia. Yakap-yakap din ito ni Jadon na nagmamakaawa rin sa ina na tigilan ito. Subalit walang pakundangan pa rin ang bawat pagsampal ni Mrs. Ford sa kabit ng anak. Kitang-kita sa mga mata nito ang labis na galit at maging si Aurelia ay wala ring balak na pigilan ito. Hindi siya sa nagiging makasarili o kaya naman ay nagiging masama ang ugali. Sadyang gusto niya lang talaga na makitang pinagbabayaran nito ang pagiging taksil. Kung hindi pa lumapit si Mr. Ford sa asawa, ay hindi pa ito kakalma. Ang mga taga-media ay kung ano-ano nang tinatanong kay Jadon at kay Georgia. Pero nananatiling tikom ang bibig ng dalawa. Walang balak na sabihin sa buong mundo ang pagiging taksil nila. Ngunit ano pa nga bang magagawa ng pagiging tahimik nila ngayon na saksi na ang buong mundo sa kanilang kawalanghyan? Aurelia, nanginginig ang boses na tawag sa kanya ni Jadon. Ang mga mata nito ay nangungusap habang nakatingin sa kanya, subalit siya ay pangisi-ngisi lamang sa kanila. Itigil mo na to, Aurelia. Why would I? Nanunuyan niyang tanong. Hindi ba nararapat lang naman yan sa'yo? Sa inyong dalawa? Matapos niyo akong pagtaksilan. Lokohin at pagmukhaing tanga. Bagay lang yan sa inyo. Sa katunayan ay kulang na kulang pa nga yan eh. Kung pwede lang, gusto ko pa sana na mas lalo kayo mapahiya. Pero hindi naman ako ganun kasama. Hindi naman ako katulad nyo na mga walang puso. Kaya sapat na sa akin na makita kayong ganyan. Si Georgia naman ay punong-puno ng luha ang mga mata na bumaling kay Jacques, na ngayon naman ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ni Jacques ay hindi kakikitaan ng emosyon habang nakatingin kay Georgia. Hindi niya masabi kung galit din ba ito o di naman kaya ay natutuwa sa nasasaksihan. Ngunit kahit pa hindi siya makita sa mga mata, alam ni Aurelia na nasasaktan din nito. After all, ang babaeng mahal niya, ang nobya nito na handa nitong pag-alayan ng buhay, na hilingin nito ay nakahubot-hubad at yakap-yakap ng lalaking kalaguyo nito. Kahit naman si Aurelia ay nasasaktan din ngayon, nadudurog din ang puso niya ngunit hindi niya lang talaga pinapahalata iyon. Jacques! Nanginginig at puno ng sakit ang tono ng boses ni Georgia na tinawag nito si Jacques. Nanghihingi ito ng tulong pero ang emosyon na gustong makita ni Georgia sa mga mata ni Jacques ay nawala na. Sa halip ay napalitan iyon ng pandidiri. Ang respeto, pagmamahal at paghanga sa mga mata ni Jacques sa tuwing tinititigan ng nobya ay naglaho. Napuno ng puot
at labis na pandidiri. Help me, Jack. Huwag mo ko hayaan na mapahiya dito, please. My love, I know you love me. Protect me from this, please. Nagtiim ang bagang ni Jacques. I'm sorry, but it's over for the two of us. I'm tired of you. You wasted everything. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa'yo. I also want a divorce, sabi naman ni Aurelia. Ang mga magulang niya ay nagtatanong ang mga mata na tiningnan siya at para bang sinisigurado nila ang buo ba talaga ang desisyon niya. Matapos ang lahat ng ito, hindi ko na kayang pakisamahan ng taksil na lalaking yan. Ikinakahiya ko na siyang lalaking pinakasalan ko. Kaya sa lalong madaling panahon gusto ko makipaghiwalay sa kanya. Gusto kong matapos ang anumang namamagitan sa aming dalawa. Kung ano ang iyong pasya, aming anak ay iyon ang masusunod. Seryosong nagsalita naman ang kanyang ama. Hindi ko masikmura na nagawa mong saktan ang nag-iisa naming anak, Jadon Ford. Tinanong kita noon at ang sabi mo sa akin ay mahal na mahal mo si Aurelia. Nangako ka pa nga sa akin na hindi mo siya sasaktan. Pero matapos ang lahat ng to, ay nawala na ako ng tiwala sa iyo, Jadon. At sa inyo na rin, Mr. and Mrs. Ford. Ang akala ko ay pinalaki niyo ng maayos ang anak niyo. Ngunit isa rin pala siyang salot. Hindi ko nahahayaan ang aming anak na muli pa siyang makasama at bigyan ng isa pang pagkakataon. Ang kababuyan na ginawa nilang to ay walang kahit anong kapatawaran. They don't deserve another chance after this. Kung kaya naman kung ano naging ugnayan ng mga Izquierdo at mga Ford, ay pinuputol ko na mula ngayon. Bukas na bukas, asahan niyang wala na ang aking shares at investment sa inyong kumpanya. Nagsalita rin ng isang major ng Ford Group of Companies. Ang mukha nito ay kakikitaan ng lapis sa pandidiri. This is disgusting and humiliating. Hindi ko lubos akalain na ganitong tao ka pala, Mr. Ford. I used to respect you, pero wala nang respeto kong iyon. Nag-invest pa naman ako sa Ford Group of Companies dahil asawa mo ang nag-iisang heiress ng Izquierdo at dahil na rin kay Mr. Abramovich na meron ding malaking share sa inyong kumpanya. Ngunit matapos ang lahat ng to, sa tingin ko hindi ko na kayang ituloy pa ang partnership sa inyong kumpanya. Hindi mo malang magawang respetuhin ang iyong asawa sa nag-iisang heiress ng mga Izquierdo. At ngayon na wala ka ng ugnayan sa mga Izquierdo, tiyak akong nalalapit na rin ang pagbagsak mo at ng iyong kumpanya. The only alas you have right now is Mr. Abramovich. Subalit tiyak ako na sa oras na malaman niyang tungkol sa naputol na ugnayan mo sa mga Izquierdo, mawawalan ka na rin ng alas. Tinignan naman ni Aurelia si Jacques. Gusto niyang malaman kung ano bang reaksyon nito ngayon at ito na lang ang huling alas ng Ford Group of Companies. At hindi niya inaasahan ang sumunod nitong sinabi. I am Jacques Will Martinez Abramovich. Formal na ipinakilala nito ang sarili, kung kaya ang lahat ay nagulat at napatingin dito. After this egregious humiliation, blatant betrayal, and disrespect, Abramovich Entrepreneurship will sever all ties with the Ford Group of Companies. All investments and shares and partnerships will be fully withdrawn by the end of the day. Kahit si Aurelia ay nalaglagang pa nga sa sinabi nito, ngunit napatingin rin agad siya sa tuwa. Mabuti nga sa taksil niyang asawa at sa higad na kabit. Sinubukan pa ng mga Ford na magmakaawa kay Jacques. Ngunit buo na ang pasya ni Jacques at wala ng plano na baguhin pa ang pasya. Puno naman ng panunuya nang inisiya ni Aurelia si Jadon na tila natutulala na lamang sa kawalan matapos ang sunod-sunod na mga nangyari. How's it feeling, dear future ex-husband? Does it feel good? Your betrayal is finally catching up to you. Nanunuya pa rin niyang tanong. Marahil hindi mo inaasahan na ganito ang magiging kabayaran sa lahat ng kasalanan mo. Tama ba? Ngunit tila nawala rin sa isip mo ang tungkol sa sinabi ko sa'yo noon. I may have chosen to be a veterinary doctor, but the power I hold has never left me. And with a snap of my fingers, your life, your family,
and everything you've worked hard will be ruined. At sa huli ay nasa kanya pa rin ang halakhak. Ilang beses mang tumulo ang kanyang luha. Nadurog man ng sobra ang puso niya dahil sa taksil niyang asawa, nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Are you happy, Miss Airhead? Tanong sa kanya ni Jacques. Habang nagmamaneho ng sasakyan nito palayo sa village, kung saan pinagkakaguluhan pa rin ang taksil niyang asawa at ang kabit nitong salot. Talagang diniinan pa ni Jacques ang pagbanggit sa Miss para lamang ipamukha sa kanya na magiging single na siya. Yes, of course! Masayang sagot niya at tuloy-tuloy na sa pag-scroll sa social media kung saan ang laman ng mga video ay si Jayden at Georgia na pinahiya at hubot-hubad. Katulad ng inaasahan ko, silang dalawa ngayon ang pulutan ng mga tao sa social media. Magmula sa araw na to, ay maliit na lang ang tingin sa kanila ng mga tao. Pandidirihan at pagtatawanan sila ng nakakarami. While me? Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Ngumisi sa kanya si Jacques. Well, I'm glad to know that you're happy. By the way, you're so cool earlier, ha? Ngiti niya dito. Aba, syempre, ako pa ba? Mahina siyang natawa. Akala ko ba wala kang balak na ipaalam sa ibang kung sino ka talaga? Well, siguro dapat lang na malaman nila kung sino talaga ako, right? Yes, of course. Humalakak naman si Aurelia. Nakita mo naman siguro yung reaksyon ng ex-girlfriend mo kanina, right? Kitang-kita sa mga mata niyang pagsisisi. Siguro naisip niya na wala pa palang binatbat ang kabit niya. After all, ang yaman lang naman pala ng kabit niya ay nakadepende lamang sa akin at sa mga izquierdo. Napangisi rin si Jacques habang si Aurelia naman ay wala pa rin tigil sa kakabonye. Daig pa nito ang nanalo sa loto sa sobrang saya sa mga pangyayari. Habang nagmamaneho naman si Jacques at paulit-ulit yung pinapakita dito ang mga balita tungkol sa dalawa at kung paano nagsimula ng downfall ng mga Ford. Matapos ang lahat ng yon, ay tuluyan na ngang nalugmok ang noon ay namamayagpak na Ford Group of Companies. At dahil nga sa ang success nito ay nakadepende lamang sa mga izquierdo, mabilis din ang naging pagbagsak nito. Para ngang sa isang kurap lamang ng mata, ay nawala na ang success na tinatamasa ng mga Ford. Dagdagan pa na nag-withdraw na rin ng investment si Jacques at naglabas pa ito ng mga patunay tungkol sa mga illegal na ginagawa ng mga Ford. Mas lalo lamang na nalugmok ang Ford Group of Companies. At iyon na nga ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang tuluyan silang malugmok. Iyon ang pakiusap niya sa kanyang mga magulang na gawin. At bilang nag-iisang anak lang siya ng mga izquierdo, anumang gustuhin niya ay tutuparin nila. Matapos tuluyang mapawalang bisa ang divorce ang kanilang kasal, umalis na rin sa Aurelia ng bansa para muling buuhin ang kanyang sarili at ang puso niyang nawasak. Wala na siya naging balita sa dating asawa at sa kabit nito. Kahit naman si Jacques ay pinutol na rin ni Aurelia ang kanyang ugnayan. Sadyang ayaw niya lang talaga ng kahit na ng koneksyon na magpapaalala sa kanya sa lahat ng mga nangyari. Gusto niyang maghilom at makalimot. Mabilis na lumipas sa mga araw, linggo, nauwi sa buwan at ang buwan ay nauwi sa taon. Sino mag-aakala na 3 taon na kaagad ang lumipas mula ng lahat ng yon? Sa 3 taon na yon ay naging mas masaya siya. Pakiramdam nga ni Aurelia ay mas naging buo siya. Nadama niya ang kasiyahan at contentment na kailanman ay hindi niya naramdaman noong kasal pa siya kay Jayden. Although may isang taong hindi pa rin maalis-alis sa isipan niya. Ang taong yon ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya kahit pa 3 taon na ang lumipas mula nang huli silang nagkita. Masaya pa rin siya. Masaya siya ngayon ngunit tiyak siya na kung sakali man na muli silang magkikita ay mas lalo siyang magiging masaya. At baka nga sa pangalawang pagkakataon ay muli niyang hayaan ang sarili na tumibok ang puso para sa isang tao at muling umibig. Doc, ang sabi po ng rescuer, marami raw po silang mga nasakip na pusang gala. Ang sabi ko naman po sa kanila ay idaan muna dito bago dalhin sa facility para ma-check natin ang kanilang mga lagay. Sabi naman sa kanya ni Jenna, ang assistant niya. That's good. Ipaalam mo sa buong team ang pagdating nila.
Wika niya at binalik ang buong atensyon sa pusang nasa harap na kailangan niyang bigyan ng vaccine. Nasa parteng Mindanao sila ngayon. Mahigit 2 araw na sila sa lugar na ito. Ang misyon nila ay libreng serbisyo para sa mga alagang hayop ng mga nakatira sa lugar na ito. Nagbibigay din sila ng libreng bakuna at may libreng kapon. Daan nila ito para i-celebrate ang patuloy na success ng veterinary clinic niya. Sobrang dami ng kinapon at binakunahan nilang mga alagang hayop. Matapos ang service nila sa lugar na iyon ay nagtungo naman ang team niya sa isang isla para doon naman magbigay ng libreng serbisyo sa mga hayop. Sandali lamang po. Magalang at mabait na sabi niya sa taong tumayo sa kanyang harapan. Ang atensyon naman ni Aurelia ay nasa karayom at tinutusok niya sa bottle ng vaccine. Ano po ang pangalan ng... Natigilan si Aurelia at muntik niyang mabitawan ang hawak niyang in-inject. Nang pag-angat niya ng ulo ay nakita niyang isang tao na sobrang pamilyar sa kanya. Ang taong hindi maalis-alis sa isipan niya kahit pa 3 taon ang lumipas mula nang huli niya itong makita. Jacques? Hindi makapaniwalang saad niya. Mas lalo itong umiti sa kanya. Hello, Mrs. Izquierdo. Napakurap-kurap siya at naramdaman ang sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso na para bang nahirapan na rin siyang makahinga. What are you doing here, Jacques? Magpapavaksin lang ako sa alaga akong pusa. Pinakita naman ni Jacques sa kanyang hawak na kulay puting pusa. His name is Coco. I heard there's a beautiful vet here. So I came all the way from Russia. Tumayo naman si Aurelia mula sa plastic niyang upuan. Kinuha niya mula kay Jacques ang alaga nitong pusa at ibinigay yan kay Jenna na nakatulala naman kay Jacques. Hinawakan niya sa kamay si Jacques at hinila niya ito palayo roon. Kusa namang sumama sa kanya si Jacques na tila nga tuwang-tuwa pa. Sa likod ng malaking bato kung saan silang dalawa lang ang tao, doon siya nito dinala. Binitawan niya ang kamay nito at hinarap. Hindi mo sinabi sa akin na Hindi niya na naituloy ang sasabihin niya nang bigla na lang hawakan ni Jacques ang likod ng batok niya at siniil nito ng mainit na halik ang kanyang natural na pinkish na labi. Sa labis na gulat ay hindi na nagawa ni Aurelia na makapag-react. Subalit na makabawi sa gulat at napagtanto na kung anong nangyayari ay ipinikit niya na lang ang mga mata at tinugon ang mainit nitong halik. Napakapit din siya sa braso nito dahil ang pakiramdam ni Aurelia ay mawawala ng lakas ang tuhod niya. Nakakapanghina ang init ng labi ni Jacques. Nakakapanghina ang uri ng paghalik nito sa kanya. The kiss was so filled with passion that it made her entire body shiver. She felt an electrifying rush course through her, leaving her breathless and tingling from head to toe. Noong pareho na silang habol sa paghinga ay sakalang naghiwalay ang kanilang mga labi. Pinagdikit ni Jacques ang kanilang mga noo. Inabot ang isang kamay nito ang mukha niya at ang thumb ay brinush nito sa kanyang labi. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso at hinihingal na rin siya. Why did you suddenly kiss me, Jack? Garalgal pa ang boses na tanong niya. Because I want to. Sagot nito at ngumiti nang matapos. And because your seductive lips is tempting me. Nagkunot noo siya. So you'll kiss every girl that has a seductive lips like mine? Apparently, ikaw lang may ganyang labi. At ikaw lang nagparamdam sa akin ng ganito. Nakangiti pa rin na sabi sa kanya ni Jacques. Really? Is that so? Kahit pa aminin ni Aurelia na kinikilig siya ay pinigilan niya pa rin ang nararamdaman. Inilayo naman ni Jacques ang mukha sa kanya. Hinaplas ng kamay nito ang kanyang mukha at puno ng emosyon na diretsong tumingin sa mga mata niya. Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Huh? I've missed you so much. Walang araw na hindi ka sumagi sa isipan ko, Aurelia. Walang araw na hindi kita ginustong makita. Walang araw na hindi ko hiniling na masilayan kung muli ang maganda mong mga mata at ang malambing mong mga ngiti. Kung talagang na-miss mo ako at kung talagang laman ako lagi ng isipan mo, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Bakit umabot ng 3 taon bago ka muling lumitaw sa harapan ko?
Dahil gusto kitang bigyan ng panahon para makapag-isip at para buuhin ang sarili mo. Gusto kong maging handa ka ulit. Ayoko namang madaliin ka dahil alam kong hindi madali para sa'yo ang nangyari noon. But I believe 3 years is enough. Hindi ko na kayang maghintay ng matagal pa. Hindi ko na kayang maghintay ng another 3 years. Sa tingin ko ay mababaliw na ako sa pagpigil kung maghihintay pa ulit ako ng ganong katagal. So here I am, standing in front of you, to let you know how much I miss you and how deeply I love you. Every moment apart has only made my feelings stronger. And I needed you to hear it from me. Hindi agad siya nakasagot dahil sa pagkabigla sa sinabi nito. You're in love with me? Jack has smiled sweetly. I am. Mahal na kita. Mahal na mahal kita. I can't pinpoint when exactly, when or how it began, but I've finally fallen deeply in love with you. It feels like I'm drowning in my own emotions, overwhelmed by the depth of my feelings for you. Kinagat naman ni Aurelia ang ibabang labi para pigilan ang pagngiti niya. Do you really love me? Mabilis na tumango si Jacques at makikita naman sa mga mata nito ang sincerity. Mahal na mahal kita, Aurelia Izquierdo. At tuluyan na nga siya napangiti sa sinabi nito. Inabot din ng isa niyang kamay ang mukha nito at hinaplos. Mahal din kita, Jacques. Really? Tumango siya. Yes, I love you too. Kumista pa ang mga mata ni Jacques dahil sa labis sa saya. So, will you be my girlfriend? Of course. But, alam ko na alam mo kung gaano akong kabaliw. Kaya sa oras na lukuhin mo rin ako at magmukhaing tanga, nakakasiguro talaga ako sa iyo na hindi lamang pamamahi ang gagawin ko sa iyo. Banta niya at saka bumaba ang tingin sa pagitan ng hita nito. Dahil kapag niloko mo rin ako, tinitiyak ko sa iyo na puputulin ko rin ang kaligayahan mo. Matamis na ngumiti naman sa kanya si Jacques. Don't worry. Sinusumpa akong kahit kailan ay hindi kita sasaktan. At mas lalong hindi kita lolokohin, ano? Magiging faithful ako sa iyo habang buhay. You better do that, Mr. Martinez. Because I swear, I am crazy. Pinapangako kong gagawin ko ang lahat ng yan. Sagot ni Jacques bago muling inangkin ang kanyang labi. Maya-maya pa ay biglang nagsilabasan ng ilan sa mga staff niya na sinundan pala sila para makachismis kung ano nangyari. Naghiyawan tuloy at nagpalakpakan sila. Congratulations, Doc! Sunod-sunod na bati sa kanila ng mga kasama ni Aurelia. Natapos ang voluntary service nila na masaya at buo ang puso ni Aurelia. Pagbalik nila sa Maynila ay pinakilala niya sa kanyang mga magulang si Jacques na sobrang masaya naman sa kanila at napaka-supportive din sa relasyon nila. It turns out na noon pa man ay may connection na pala si Jacques sa kanyang mga magulang at madalas nga raw na makasama ng kanyang ama sa mga meetings si Jacques. At bago siya sinundan ni Jacques sa isla ay nagpaalam muna ito sa kanyang mga magulang at sa magulang niya rin itong unang nagtapat. 2 taon lang ang lumipas ay nag-propose na sa kanya si Jacques at muli siyang ikinasal. Pero this time, alam niyang sa tamang tao na kung kaya ay nag-decide siya na dalhin ang apelido ni Jacques. Baby, sinong mas love mo? Ako si Mommy. Tanong ni Jacques sa kanilang 2 taong gulang na anak na si Jack. Nasa living room ang mag-ama. Si Jack ay nasa lap ng ama at si Aurelia naman ay kakapasok lang hawak ang gatas ni Jack. Mommy! Kaagad na sumagot si Jack. Kung kaya ay malakas siyang napahalakhak. Oh, dear husband. Tanggapin mo na lang kasi na mas mahal ako ng anak natin. Humahalakhak naman na sabi ni Aurelia. Lumapit na siya sa kanyang anak at nakaupo na siya sa sofa. Mas lalo lang siyang humalakhak na agad na magdumi pa si Jack sa kanya para kunin niya ito at ang pusa nilang si Coco ay agad din na lumapit sa kanya. Paano ba yan? Pinipili ako ng 2 nating anak, sabi niya. At tinutukoy niyang isa pa nilang anak ay ang kanilang alagang pusa.
Ngumuso naman si Jacques at kapag Juan ay lumapit sa kanya at isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Buti na lang, mahal kita. Kahit hindi nila ako pinili at kahit na mas mahal ka nila kaysa sa akin, ayos lang. Gawa na lang ulit tayo ng bago. Sabi nito sa kanya na ikinatawa niyang muli. Sure, basta ba ikaw naman ang magbuntis? Napanguso ulit si Jacques sa kanya. Ayaw mo na ba talagang bigyan ng kapatid ang anak natin? Napaisip naman si Aurelia at napangisi. Pwede naman tayong gumawa ulit mamaya. Basta patulugin mo muna ang anak natin. Sa sinabi niyang yon ay agad na tumayo si Jacques at kinuha sa kanyang kanilang anak at isinayaw-sayaw at kumanta-kanta pa. Akala mo'y biglang na fully charged. Napailing at natawa na lang si Aurelia sa asawa. Her first marriage night didn't work out. Her first husband may have cheated on her, causing pain and heartbreak. However, in her second marriage, she found true love, genuine happiness, and deep contentment. At ngayon ay wala na siyang ibang mahihiling pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano bang ibig sabihin nito, Aurelia? Nasaan na ba si Jadon? Nasaan ang asawa mo?